Welcome to Donmar TV News Channel. That's why I admire this president, because what he's thinking is about how I can make the lives of Filipinos more comfortable. When you say, I love my country and I kiss the flag, I believe this president because he's doing it. But for those who, I love the country, ito'y para sa mga mamamayan, para ito sa aking bayan, wala kayong kwenta. It doesn't show in what you're doing. You're most selfish of all. Pero mo, idemanda ka, hihingi ng 100 million. Ano kang klase? Ibig sabihin yan, love of money. Kung nasira ang reputasyon mo sapagkat sinira ng ibang tao, sabi mo, magdedemanda ka, hingin mo 1 peso. Di ba? Kasi para lang mabalik yung dignity mo. Pero hingi ka ng 100 million. Ano to, boxing? Puro presyo, ha? Ako, demanda ninyo ako, demanda ko kayo dahil nasira ang reputasyon ko sa inyo, dahil sinira ninyo at may karapatan ko magdemanda, hingin ko sa inyo 1 peso. Bakit? Hindi pera ang gusto ko. Hindi mababayaran ang dignity ko ng pera kahit 1 billion. Isauli lang yon, ma-justify ko lang. Tama na yon sa akin. Walang perang involved. Pinapakilala mo lang kung sino ka. Purihin ang Ama. Because in the kingdom, ako tutulong. Kung humigin ng tulong sa akin, bakit 100 million lang hiningi mo? 500 million sana. Kung pantulong sa tao. Oh, hindi ko naman ipadadaan sa'yo. Baka ibili mo lang ng Hermes bag. Ganong kaliit ang dignidad mo? 100 million? Ako, ang dignidad ko, it's more than that. It's even more than 1 trillion. Yan ang dignidad ko. But I lay down my dignity for the salvation of souls. For the salvation of souls. Tingnan mo, lahat nilalait ako. Pati walang kwentang musmus na bata, nilalait ako. Kasi pinagmulan niya noong mga nakikita nilang iba. I lay down my life. I don't care. As long as I'm doing what is the right thing to do in the Father's will, in the salvation of humanity. It's not just like my father. No? Binugbog siya, kinoronahan siya ng tinik, ginanon siya. Oh. Nagdemanda ba siya? Hindi. Patawarin mo sila, Ama. Oh. Public servant ka, criticize ka, hanapin, tinanong ka kung ano to, imbis sumagot ka, demanda ka. Eh, pag nagpresidente ka, ano ka? Didemanda mong lahat ng tao. Because everybody will be criticizing you. Look at our president. Lahat na yata ng pagmumura, ginawa na sa kanya. Lahat ng pag-aalipos na ginawa na sa kanya. Nakarinig ba kayo, minsan na nagdemanda siya? Tinawag siyang magnanakaw. Tinawag siya kung ano-ano. Oh. Kaya, ang hamon kong debate sa iyo, nananatili yan. Sagutin mo yan sa debate. Kaya ako, kung tatakbo ako presidente, kahit tatakbo na lang ang iba, hindi para manalo, para lang makaharap ko to sa debate. Itong mga CPP, NPA lovers na to, at itong mga walang alam na to. Oh, for the nation, itong sa akin. Oh, para ganun na lang. Tingnan ninyo, kung ako, ang akin lang is, I will just be pleasing men, I will not offend anyone. I will not offend you. I will not offend anyone. But I am not like that. For righteousness' sake, for transparency's sake, lalo na nandiyan kayo sa gobyerno, you must be honest in everything that you do. There must be no hidden vested interest that will fool the Filipino people once again. Because I am a Filipino and I love this country and I love my fellow men. Oh, nakikita ko, hindi ko kumikibo noon.
Kita mo yung nalinlang ng mga taong napakarami, tapos umiyak. Pagkatapos nakikita ko, what they do is binubudburan lang ng sardinas, ng udong, kung ano, boto niyo ako ha, sige ako, yan ang udong sa iyo, sardinas o sopas o lugaw, boto ha, boto. Ganon kasyalo. Kung ako kakandidato, I will not even give anything. Tulad ng ginawa ng ating Pangulo nung kumandidato siya. Anong sinabi niya? Bantay kayo ha, mga durugista, bantay kayo pag nanalo ako. Maraming pera yan. Kayong mga oligarko, bantay kayo pag nanalo ako. Hindi na kayo mananalasa dito. Kayong mga NP, mga komunista, bantay kayo. Ganyan. Ganyan ang kailangan magkandidato. Hindi yung lolokohin ka ng sopas, ng lugaw, ng sardinas, ng udong. Para boto ka. Kung totoo ka, sabihin mo mga problemang harapin mo at saka tuparin mo. Di ba yung president natin, sinabi niya itong mga problemang ito? Hinintay ko after 3 years, kung totoo bang yung sinasabi niya. Tinotohanan niya. Modernization of the build. Modernization of every aspect of our country. Totoo. Hindi siya natakot. At hindi siya nagabol ng pera. Hindi siya tumiklop. Ba yung tumitiklop? Wala pa nga. Tiklop na. Puro na patutsada. Babalik ko ang ABS-CBN. Sampung buwan na lang. Naku. Bakit tayo napunta dyan? Okay, patuloy tayo. Isang linggo bago ang opisyal na pagsisimula ng election season sa bansa, iginiit ni Pangulong Rodrigo Duterte na nais niyang matiyak na walang magiging kaguluhan sa 2022 national elections. Kapayapaan ang panawagan nito sa mga leader, political leaders at lahat ng makikibahagi sa halalan. Ginawa nito ang pahayag ng pangunahan ng inaugurasyon ng bagong Sultan Kudarat Provincial Hospital sa Isulan, Sultan Kudarat kagabi. In the forthcoming election, I am still the president. And just like in the last elections that we have had during my term, sinabi ko, there will be a peaceful election. So, hindi pwede yung terrorism, lahat na, I do not want yung pursahan. Ayaw ko yan, hindi tayo sanay. Hindi tayo sanay sa gano'n na every generation ipasa natin yung violence. Nagbanta rin ng Pangulo na kung magkakaroon ng terorismo at mga karahasan, mapipilitan itong hilingin ang tulong ng mga tauhan ng militar. Hindi lamang ito sa Mindanao, kundi sa lahat ng panig ng bansa. Gusto ko sa lahat ng buong Pilipinas na peaceful and people can vote freely with their candidates and that the votes, there will be the votes and it will be counted correctly. Yun lang naman ang gusto natin lahat eh. Nobody wants trouble, nobody wants cheating. But minsan, hindi kayo. But pass this on, this message to everybody outside here. Na sabi ko, nakikiusap na ako. I'm pleading, almost praying, that people will really stick to the rule of law and avoid violence. Kasi pag hindi, unahan ko na kayo, then I will be forced to use the might of the military. Not for any purpose, but to see to it that the election is peaceful and violence-free.
Samantala, ikinatuwa at ipinagmalaki naman ng presidente ang bagong tayong ospital sa Sultan Kudarat na makapagpapaigting ng healthcare capacity sa probinsya.